gap at naririnig natin. Pero basahin natin ay nasa aklat ng yan. Praise God po. Bubuksan ko muna ang aking kodigo. Ayan. Yan sa Mark 4, sa Luke 8 chapter 12. Chapter 8 verse 12. Sabi niya doon, the seed that fell on the footpath represent those who hear the message, only to have the devil come and take it away from their hearts and prevent them from believing and being saved. Ulitin ko, no? Ulitin ko sa Luke chapter 8 verse 12, the seeds that fell on the footpath represent those who hear the message, only to have the devil come and take it away from their hearts and prevent them from believing and being saved. Ito po yung pangalawang klase ng taniman. Yun po ba? Ito po yung daanan. Yun po ba? Ay, ito yung pinakauna. No? Daanan po ito. Ibig sabihin, footpath, pathway. Yan po yung pinakaunang uri ng taniman. Pathway, ibig sabihin, ito po yung way kung saan yung tao dumadaan. So, ibig sabihin yung lupang nandun, very compact. Iwan, kapag naaapakan ka naman, syempre, mag-flatten yung lupa. Ibig sabihin, nagsastock siya, nag-hard siya. Yun po ba? So, hindi na siya suitable for planting. Kasi bakit? Madikit na masyado. Very compressed na yung lupa. Kasi po, ang maayos po na lupa is soft. Yan po ba? Pag bubungkalin mo, mabilis lang bungkalin. Pero yung footpath na yun, yung pathway na yun, araw-araw na nadadaanan, kaya po nagiging compressed. No, hindi po makaangat yung lupa. Kaya yung mga nutrients po, talagang nako-compress sa ibaba. Hindi po makaangat. So sabi niya dito, ang explanation niyan sa chapter 12, sa verse 12 ng chapter 8 ng Luke, no, ito po daw po yung mga message, ito po yung message ng Lord na natatanggap at naririnig natin. Pero dahil hindi hindi makapenetrate yung salita ng Diyos sa puso ng isang tao. Ibig sabihin, very callous na yung puso ng tao. No? Maraming laman, very compact, very compressed. No, na parang hindi makatubo, no? Dumapo lang, hindi naman lang makagamot. Bakit? Kasi medyo matigas na, medyo compressed na, hindi makalusot yung ugat sa ilaliman ng lupa. Yan po yung example. Alam mo, yan po yung paborito ng enemy ng seed. Sino po yun? Pag-aaralan natin ngayong gabi. The enemy of the seed is no other than Satan. Sabi niya dito, the devil come and take it away from their hearts. Kaya be careful po, mga kapatid. Maaring araw-araw tayong nanonood, nakikinig ng salita ng Diyos, pero yung puso natin very callous. Ibig sabihin nun, no, ano yun sa Tagalog? Kalyado? No, kalyado po yung puso natin. Maraming laman na hindi naman patungkol sa Diyos. Ibig sabihin, maraming galit, maraming worries, maraming fears, oh, maraming tampo. Kaya hindi makapenetrate yung seed na tutubo sana sa lupa, matabang puso natin. Kasi bakit? Instead na magagamot siya, mag-uugat siya, hindi gamot, Bisaya ang gamot, ano? Instead na mag-uugat sana siya, hindi siya makapasok-pasok. Hinaharang nitong galit mo, hinaharang nitong fears mo, hinaharang nitong worries mo. Araw-araw din sinasabayan ng inyong takot, ng inyong worries, yung salita ng Diyos na naririnig mo. Kaya very easy para kay Satan na i-pick yung seed. No, hindi nakagamot eh. No, pupulutin lang din yan. Walang ugat na nakapailalim. No, tawag niyan, nagdig, hindi nagdig down yung ugat. Kaya napakabilis kunin ng enemy ng seed, which is Satan. Paborito ni Satan. Kapatid, sayang po yung mga salitang naririnig gabi-gabi. Kaya ang lesson for tonight, i-prepare po natin yung puso natin.
always, i-check po natin na very prepared po yung sisidlan ng seed. Very prepared po yung taniman ng seed, which is yung puso natin. Yun po ba? The best soil dapat, the best soil for the plant to grow. Kapatid, kahit anong gawin ng preacher sa harap, kahit anong gawin namin dito na presentation, no, may green screen na kami, no, nag-evolve kami, no, talagang sinisikap ng church, sinisikap si Bishop, talagang pinapaalahanan kami always na gawin din namin mas maganda yung presentations namin. Kapatid, kahit siguro maputol na yung mga ugat namin sa kakashare, lalo si Bishop, very powerful pag nagsalita. Kahit na lumalabas na yung mga ugat sa leeg, sa noo, no? Siguro matatanggal na yung mga pimples sa kakasigaw. Kung hindi naman ready yung puso mong tumanggap, sayang po yung salita ng Diyos. Naku, ninanakaw lang ng kaaway. Natutuwa po ang kaaway. Ang enemy of the seed, si Satan. Magganyan po ang nangyayari. Parang dinadaya mo lang ang salita ng Diyos. Kaya napaka-mainam po na i-prepare natin yung mga puso natin, mga kapatid. Sabi niya sa parable in chapter 8, in order for the word of God to do its work in our lives, the soil of our hearts must be ready to receive it. Sinabi ko nga kanina. Kaya before po, pagbukas mo ng inyong cellphone, na inyong iPad, na inyong laptop, na inyong TV para manood ng live, be sure na yung puso mo ay ready tumanggap ng salita ng Diyos. Napatawad mo na ang dapat patawarin. Naibigay mo na yung worries mo kay Lord. Naibigay mo na yung takot mo kay Lord. Ibig sabihin, very open yung puso mo. Very prepared yung puso mo, yung sisidlan, yung puso mo para sa salita ng Diyos. Na ito'y matanggap mo at talagang makaugat. Sorry sa gamot talaga. Gamot, Bisaya talaga yung gamot. Para makaugat sa puso. Ibig sabihin, pag nakaugat na ko, kahit anong hila ng kaaway ng seed, the enemy of the seed cannot snatch that seed anymore because it is rooted down deep in your heart. Kasi prepared Na-prepare mo yung sasidlan ng seed. Yan po ba? Alam niyo mga kapatid, walang problema sa seed Question natin, rinig ka ng rinig ng salita ng Diyos, pero wala namang nangyayari sa buhay mo. Wala namang problema sa seed. Bakit? The seed is very much available. The seed is flawless, kumbaga. No? But if the soil is not conducive to its growth, the person will never see what the seed was designed to accomplish. I mean, very powerful yung seed. Ibig sabihin, flawless na daw siya. Ibig sabihin, all in all, nakapaloob na sa seed. Yung gusto mong makuha, nasa seed. Yung gusto mong mangyayari sa buhay mo, nasa seed. Ibig sabihin, walang problema daw ang seed. Pero sabi niya dito, ang problema, the soil, if the soil is not conducive for its growth. Ibig sabihin, pag hindi tama yung pusong mapupuntahan ng seed, the person will never see and experience what the seed was designed to accomplish. Sayang po, sana yung seed na narinig mo ngayon, yung seed na narinig mo kahapon, yung seed na narinig mo nung nakaraang linggo, para akmang-akma talaga para sa iyo yun. Para makalaya ka dyan sa kung anumang nakatali ka pa. Para pala talaga sa iyo yun, para total freedom. Pero kapatid, sayang. Kasi yung seed na yun, nandun, all in all package na yun. Nakapackage na yung gustong mangyari mo sa buhay mo. Ibig sabihin, the seed is flawless. Nandun na lahat, dapat ng kailangan mo. Pero sayang, na-snatch pa ng kaaway. Hindi po ba? Nakuha pa ng enemy ng seed. Si Satan talagang masayang-masaya. No? Every time na nakukuha ni Satan yung word na para dapat sa'yo, talagang nagsasaya siya. Sayang yung seed. Amen po ba? Kaya kapatid, be sure that every time na makikinig at magbabasa ka ng kanyang salita, prepared ka. Pray to God that He will open your hearts. Pray to God that He will release all the burdens. Yung mga hindi dapat sa Diyos na nandyan pa sa puso mo, marilis na. At makapasok ng buong buo yung seed dyan sa puso mo. Alam mo kapatid, if nothing is different or changed from us, from you, from all of us,
It's not the problem of the seed anymore. Hindi na problema po yun ang seed. Pag sinasabi mong 10 years ka nang umaattend dyan sa Christian church na yan, wala pa rin nangyayari. Sinisisi pa ang simbahan. Sinisisi pa ang pastor. Sinisisi mo pa ang cell group leader mo. Sinisisi mo pa ang network leader mo, kapatid. Wala silang kinalaman kasi ang sinishare nila, salita ng Diyos. Ibig sabihin, importante yung sinishare nila. Di ba? Seed po yung sinishare nila. Nandun, sinasabi ko kanina, the seed is flawless by itself. Ang problema talaga nasa atin. Ang problema talaga nasa puso natin. Yun po ba? It's not the problem of the seed anymore. The issue is where the seed falls. Yun po ang totoong issue. Saan po talaga napunta yung seed? Saan po talaga naitanim yung seed? At maaaring dun sa first example, sa pathway, sa footpath. Baka po, kapatid, check mo yung puso mo ngayon. Baka po footpath yan. Ibig sabihin, kalos, kalyado. Paborito ng enemy ng seed. Paborito ng kaaway yan. Because he can easily grab it, snatch it, kasi hindi po tumubo, hindi po nakaugat. Ayun po ba? If you're living in defeat and not in victory, the parable tells us that the problem is your soil, your heart. Ibig sabihin daw, kapag hindi ka namuhay sa victorious life, sa buhay na gusto mong makalaya, sa buhay na gusto mong may freedom, may problema po sa soil, may problema po sa puso, at hindi po sa seed na i-share sa inyo araw-araw. Kaya kapatid, tulungan nyo naman din po kami. Po ba? No, nag-share kami ng salita ng Lord. No, ang iba dito, piniprepare 2 weeks, 1 weeks. Kahit na magtumbling siguro ako dito. Kahit na ikanta ko lahat ng i-share ko. No? Kahit with so many presentations pa ang gagawin namin, pero yung puso mo ay may problema. Sayang po yung seed na i-share. Yun po ba? Sana po nakukuha natin yan. Yun po ba? The seed is all in package. Sabi ko, everything that the seed is designed to become is resident within it. Yung seed sana, magiging successful ka dyan sa career mo. Yung seed na marireceive mo, maging successful ka sa relationship mo. Yung seed sana na marireceive mo, magiging, ito yung way para ikaw ay magiging blessing sa family mo. Pero hindi mo naitanim sa puso. Kasi kalos yung puso mo. Ibig sabihin, there is something wrong with your soil. Yun po ba? So, Satan is mentioned. Uulitin ko, ito po yung enemy ng seed. Si Satan. Wala pong ibang enemy ang seed. Si Satan, kaya maraming distractions siyang ginagawa. Marami siyang mga tawag niyan, tactics para ikaw ay maligaw. Katulad lang din yan ng kalos na puso mo. Kaya kapag hindi ka nagpatawad, kapag yung puso mo maraming laman na hindi naman kaaya-aya, natutuwa si Satan yan. Mga tactics ni Satan yan. Satan is mentioned, our enemy is standing ready to snatch. Grabe, ano? Nanonood ka, ready na rin si Satan para kunin yung seed na yan. Kasi alam niyang, wala yan. Nakikinig, pa-like yan, pa-heart yan. Pero after that, wala ding nangyayari. Ganun siguro ang iniisip ni Satan. Huwag tayong magpatalo sa kanya. Yung seed na naririnig natin, tanim kaagad natin sa ating mga puso. Ayun po ba? Satan knows that if the word of God ever gets implanted in the right soil, he can't stop it. Kasi alam ni Satan, kapag alam mo yung soil na tawag niyan, napuntahan ng seed ay tama, and yung soil at yung seed is rooted immediately, he cannot snatch it anymore. Nung dumapo na yung seed, umugat kaagad, hindi na makukuha ni Satan. Yan po ba? The enemy can never snatch it anymore. Yan po ba? So, sidewalk represents whose hearts and souls are hardened and unreceptive to the seed of God's word. No, so these people may be exposed to the word. Exposed tayo, araw-araw tayo nakikinig, araw-araw tayo nagbabasa. Yan po ba? Even on a regular basis. Even araw-araw tayong nakikinig daw. Maaaring isa ka din sa mga example. Yan po. They are those who hear but don't listen.
Sila daw po yung mga nakikinig pero sila yung nakikinig pero don't listen. Ay, naririnig nila pero hindi nila pinapasok sa kanilang isip at sa kanilang mga puso. Basta na lang lumabas din sa kabila. Who hear but don't care. Sayang po, napakasayang po. Treasure po yung naririnig natin. At nasasayang lang, kapatid. Yun po ba? So, sabi niya dito in Mark 4 verse 15 sa ibang book po, it is added that when Satan comes and takes the word from a hardened heart, he does it immediately. Talagang walang hindi patimpok-timpok si Satan. No, hindi siya nagpapa-delay. Talagang kukunin niya kaagad niya. Kaya sayang na sayang. Na yung kanta, sayang na sayang lang ang pag-ibig ko, sabi ni Jesus. Joke lang pa na. Pero totoo, sayang po yung salita ng Lord na nakukuha natin, na na-i-share. No? Sayang po yung mga words na i-share ng araw-araw ng mga pastors kapag hindi po na itatanim at hindi po natin nagagamit ng tama. So first point, if we do not use it, we will lose it. Kapatid, pag hindi daw po natin gagamitin yung mga salita na ating naririnig, we will surely lose it. Talagang mawawala yan. Kasi ang enemy of the seed always ready to snatch it. Kaya every time the word is heard, you need to use it. Gamitin. Kasi kapag ginamit na natin yan, hindi na yan makukuha ng kaaway. Hindi na yan makukuha ng enemy of the seed. The seed of God's word must be cultivated. No? Kaya pag nagtatanim kami ng palay, talagang dapat nakabaon siya doon sa lupa. Hindi lang sa ibabaw. No? Kaya dapat nakabaon siya sa ilalim para rooted siya doon sa ilalim. At hindi siya mahihila ng mga birds. Hindi siya mahihila ng mga snails. Kasi rooted siya sa ilalim. So the seed must be cultivated. Yan po ba? Or it will be snatched away by Satan. A hardened soul and refusal to hear God's point of view makes a person worse off than if he had never heard at all. Mga kapatid, sabi niya dito, narinig mo pero nirefuse mo yung salita ng Lord, mas worse ka pa dun kaysa dun hindi mo pa narinig yung salita niya. Bakit? Alam mo kasi yung totoo na eh. Narinig mo na yung totoo, nalaman mo na yung totoo, hindi mo pa ginawa, mas worse ka pa kaysa nung hindi mo pa siya narinig. Ayan po ba? Naiintindihan po ba natin? Ayan po ba? When there is no growth due to hardness, what little the hardened person has will be taken away. Alam mo, kung ano pa yung meron ka, pwede pa yung manakaw. Kasi bakit? Hindi mo siya na-cultivate. Hindi mo siya napalago. Kaya every seed that is received must be cultivated. Dapat ginagamit po natin. Yan po ba? Sabi nga niya sa Romans 1 verse 28. And so, since they did not see fit to acknowledge God or approve of Him or consider Him worth the knowing, God gave them over to a base and condemned mind to do things not proper or decent but loathsome. So this is a good practice, mga kapatid. Ask God for interpretation. Kapag hindi mo naiintindihan yung mga salitang naririnig mo, ask God the interpretation, the understanding, and explanation of His words. No? And whenever God gives it, worship God. No? Di naman, di ba? Sabi din sa Bible, if you will ask wisdom from God, ibibigay niya sa iyo yun. Hindi ipagkakait ng Lord sa iyo yun. Ibig sabihin, if hindi mo naiintindihan yung binabasa mo, ask God for the wisdom to understand every word that is received. And pag na-i-reveal sa'yo ng Lord yun, worship God. Lord, thank you. Ngayon, mas lalo kong naintindihan yung iyong salita. So, that way, the devil is not a problem anymore because you submitted yourself to God. Hindi na po yan masasnatch ng kaaway. Kasi bakit? Hindi mo man naintindihan, hindi mo pinagwalang bahala. Kundi, mas nag-pray ka kay Lord, na-receive ko yung word mo pero hindi ko naintindihan. I want
to know the meaning of this. Ibig sabihin, sinabit mo na yun kay Lord. Hindi na yan mananakaw ng Satanas. Hindi na yan mananakaw ni Satan, the enemy of the world. Bakit? You fully submitted it to God. Lord, give me the revelation of your word. Ayan po ba? So na protected na po yan. Ayan po. Sabi nga niya dito sa John 10 verse 10, the devil wants, di ba? The enemy came to steal, to kill, and to destroy. Yan po talaga ang purpose ng enemy. No, nakawin ang mga magagandang bagay sa iyo. No? To kill, to destroy what God has given you, the good things, the word that you should receive. Kaya kapatid, be alert. No, sa naituro ni Pastor Ads kahapon sa Bible study, we should have this sword of the word of God. We should use it as an offense and defense. No, we should wear it. Kasi kailangan nating gwardyahan yung bawat salitang naririnig na. And the best way to guard it, cultivate it. Gamitin mo po yung salita ng Lord. Huwag mo mong itago. Kasi kung itago yan at hindi na itanim at hindi na gamit, pwedeng manakaw ng kaawayan. Yan po ba? Kaya dapat ginagamit ang salita ng Diyos for the good. Ayan po. So, second point, the growth process requires time and patience. Ayan. Hindi naman po kaagad-agad na makikita mo yung bunga, yung result, pag itinanim mo, pag kinultivate mo. Kaya have patience. And while waiting, trust God. And while waiting, ask God for guidance. Ayan po ba? All truth comes to us in seed form. When we hear God's word, we are hearing it in a way that it is not yet developed. Yun po ba? Bawat salita pong naririnig natin, hindi naman kaagad yan develop. Kaya kaya sinasabing itanim sa ating mga puso para ito ay lumago. Yun po? Kasi hindi po in a seed form po yan. Kaya dapat tinatanim. And when it is planted, it has the full capacity to grow. And while, di ba, ang seed po, it has a time frame to grow. Maaaring hindi mo nakikita kasi nakabaon sa lupa. But the good point is, nasa lupa siya, kinukuha niya yung mga nutrients na nandun sa lupa para po siya ay makabulusok sa pagtubo. Kaya napaka-importante po na alam natin kung ano ang laman ng ating mga puso para po nutritious po yung nakukuha ng seed. Ayun po ba? So in order for the seed to become developed, there must be a growth process. We cannot get the product of spiritual maturity without going through the process. And while still in the process, you need to water it, nurture it, and take care of it. Diba? Kaya yung, diba, pag may palayan kami, talagang todo kami bantay. No? May abono, may fertilizers, no, nasubukan ko ding mamulot ng mga kuhol, mga snails, talagang 1 hektarya, no? Isang araw din namin yung pupulutin yung mga kuhol. Isang araw din namin tatanggalin yung mga ligaw na damo. Dapat inaalagaan siya. Dapat may tamang patubig. Dapat may tamang abono, fertilizer. Napaka-importante po yun para lumago ng maayos yung seed, yung palay. Yan po ba? So, third point po, malapit na po tayo magtapos. Yan, nakaka 30 minutes, 40 minutes na po ba ako? Sana po ay may nakukuha kayong gabi, ano? So, we need to reach the children while they are young and open to Christ. Kapatid, hindi lang po dapat sa atin. Hindi lang po dapat sa mature tayo nagre-reach out. Alam niyo po ba, napaka-importante na naituturo din po natin to sa mga young children natin. At their very young age. Sabi nito, we need to reach children while they are young and open to Christ. Kaya po, every time na magzo-zoom kami ng anak ko, si Lucas na sa Pilipinas, ayun po, mayroon siyang iPad, binila namin ng maliit na iPad. Minsan po, nagugulat na lang ako, alas 3 po ng madaling araw dito, no? Siguro mga alas 7 na sa Pilipinas, may tumatawag na sa akin sa Zoom. Yun po, anak ko tumatawag na sa akin. Sabi niya, tatanungin, is it nighttime there, Daddy? Sabi ko, yes, it's still dark. Tapos sasabihin niyang, can I play with you for 20 minutes only?
Ayan. Sino ba naman ang tatay na hindi pwedeng pagbigyan ng anak? Lalo pat malayo, nasa Pilipinas. Kaya, sige, maglaro muna tayo ng 20 minutes kahit naantok pa ako, Yan, alam niyo po after namin mag-Zoom with yung nanay niya, yung mami niya, talagang inuutusan namin siyang mag-pray. Kasi po may prayer po siya. Nung nandito pa siya, before bedtime, nagpipray po yan siya. Minsan nga, naisisingit niya, I'm praying for daddy's salary, mommy's salary, and Lucas' salary. Bakit ka magkakasalary, anak? Kasi nag-aaral ka pa, maliit ka pa. I have salary in school, daddy. If I will study hard, I have salary. Ayan, kaya dapat napaka-importante po na i-share din natin yung Word of God at the very young age ng mga anak natin. They are already open to Christ. Alam na nila kung sino si Lord. Alam na nila kung sino si Christ. Alam na nila, alam mo yung kahalagahan ng salita. So that when they grow, lalaki silang masunurin. Lalaki silang may takot sa Lord. Kilala nila kung sino si Lord. Diba? So reach to children while they are young. We need to be diligent in instilling God's Word in young hearts. Huwag natin hayaang maubos na lang ang oras nila sa mga gadgets, sa laro-laro. Dapat may time din sa God's Word, sa reading of God's Word. Kaya hindi ko naman pinagmamayabang yung anak ko, Nung nandito pa siya dito sa UAE, talagang minsan mabibigla ka na kasi ang pinapanood niya yung Jesus crucifixion, tapos in-reenact pa niya yan. Daddy, I'm like Jesus like this. Nagtatanong siya, bakit pinako si Jesus? Sino yung katabi ni Jesus? So, at their young age, open na sila sa Bible, sa Word of God. It is very, very important to nurture the young ones. Na alam na nila kung sino si Lord, sino si Jesus, at ano yung importansya ng salita ng Diyos. Yun po ba? So, this is why parents should seek to lead their children to Christ early. Ano nyo po, the secular culture natin yan, di ba? Mag-gadgets na. Yung bata, parang hindi na mabubuhay kapag walang gadgets. Dapat, ganun din tayo ka-eager na sabayan yan ng pag-share ng salita ng Diyos sa kanila. Ano ba? So that when they grow, it is not hard for them para turuan spiritually. Bakit? Naka-instill na sa kanila yung values, yung salita ng Diyos, yung importansya ng salita ng Diyos. Ano po ba? So that hindi masasnatch ni Satan yung mga salita na pwede nilang ma-receive at matanggap. Praise God po. Sana po ay may nakukuha kayo ngayong gabi sa ating Bible study. Maaaring short ako or late ako sa oras ko, but praise God po at nandyan kayo hanggang ngayon. So, ito po yung last topic ko ng the importance of the Word of God. Next week po, panibago na naman tayong topic. Sana po ay maging excited kayo. At reminder po, always check our hearts before we will read, listen to God's Word. Prepare po yung mga puso namin. Maraming salamat po. God bless everyone and see you po next Sunday sa ating Bible study. Abangan niyo po ang Bible study din natin, of course, for this week long na ating Bible study online. Praise God po. Maraming salamat and God bless everyone. So I would like to close this in prayer. Lord Jesus, we thank you for your words this evening. Salamat po, Lord. Alam namin, Lord, na naitanim ito sa aming matatabang lupa. Praise God po, Lord, sa buhay ng bawat nanunood ngayong gabi. We claim the healing, Lord. May mga sakit karamdaman man na may nakikinig ngayon o may family members na may sakit karamdaman, Lord, we claim the healing that comes from you. Lord, may nangangailangan man ng provision, financial provision. Lord, we claim the provision that comes from you. Lord, may nangangailangan man ng wisdom, ng anointing. Lord, we claim the wisdom and anointing from you, Lord Jesus. Lord, we thank you for our church leaders, kay Bishop Arnold, kay Pastora Edith, all the pastors, all the leaders of the churches, the workers for your vineyards, O God. Maraming salamat po sa kanilang mga buhay. Strengthen them, Lord, give them more good health, O Lord, and protection, O God. Lord, lalo na rin sa aming mga leaders sa UAE, sa Philippines, all around the world. Give them the right wisdom, Lord, na marule yung country properly, Lord, lalo na ngayon na may pandemic. Lord, salamat po sa buhay ng bawat nanonood. Lord, we speak blessings, we speak promotions, we speak good health, we speak
new opportunities to come, Lord. Maraming salamat, Lord Jesus. Binabalik namin sa iyo ang kapurihan, pasasalamat in your holy name. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God po, and see you sa next na Bible study natin. God bless.